My girlfriend and I recently got approved sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Unfortunately, I am not listed as a co-buyer kasi may problem po ako sa payslip. Pero isa po ako sa nagbabayad ng house. No, siya po ay magbabayad ng house. My question is, can we write an agreement na ako ang may rights sa bahay and hindi ang beneficiary niya in case of emergency? Yan. Thank you po for that question, Sir Kenji. Yes, sobrang mas, ina-advise po talaga namin na talagang isulat natin or we document everything in writing. Especially po pag ganyan, mga ganito na parang sige, inakapangalan sa isang tao, tapos yun pala, dalawa silang nagbabayad. So, syempre, ang presumption po niyan, kung sino yung nakasulat talaga, yun ang may-ari. So, sa ganyan pong sitwasyon talagang mas okay na nakasulat po yan sa Memorandum of Agreement na talagang gagawin po ng isang lawyer para mas safeguard po yung rights ninyo. Okay, attorney, yung pong gagawin niyang agreement, is it between him and Pag-ibig? The co-buyer po. Okay. Pareho silang nagbabayad. Okay. May problema The kasi siya co-buyer. doon sa payslip niya, di ba, Miss Jackie? Kaya hindi siya siguro nasali doon sa So, agreement. Tingin ko po ang nangyari dyan, meron pong isang buyer na yun nga po yung girlfriend niya. Tapos, hindi siya nasali. Hindi siya nasali doon as co-buyer. So, halimbawa, si Miss Annie lang yung nakalagay. Ikaw lang po. So, yung pala, may dalawa kayong nagbabayad. So, dapat kasi, usually, ganun. Si Miss Annie and Miss Jackie as co-buyer, nakalagay silang dalawa. Ganon. Ayun. Pero dito nga po sa instance na to, hindi siya nilagay as co-buyer. So, pwede pong magsulat or mag-execute ng Memorandum of Agreement between that co-buyer and si Mr. Kenji. Para covered na, o nagbabayad din ako dyan, may share ako dyan. Ako yung isang co-buyer, hindi nga lang ako nalagay.